Malipayong adlaw papahulay kanatong tanan mga kaigsunan. Murag nakita nato nga daghag bakanti sa atong mga lingkuranan tungod kay karon nga adlaw naapod tay mga activity sa youth. So ang atong mga youth karon di nato makita tungod kay aduna sila activity nga ginahimo dito karon sa Baan Barangay Hall. So tungod kay nag-celebrate karon sa Global Youth Day GYD. So ninigtak na sa kabuntagon mga kaigsunan, akong nakita nga sa diin ang matag sa kanato nagmalipayon tungod kay naanapod kita sa ikapitong adlaw. So ningtak na sa kabuntagon sa makausapa akong balikon. Happy Sabat. Kana ba? So nakita nako ang mga naong sa matag-usam. Kita gyud kay naman ko sa atubangan. Nakita nako nga nagklase lang gyud atong nga dagway nagtak na sa kabuntagon. Na ay nag-ingon nga happy pero ang naong murag murag nasubo. Unsa man na? Happy ka na? So matag usa kanato nasayod ko nga sa tibuok nga semana sa atong pagpangabudlay. Malipay na punta nga aduna tay gitagana nga adlaw ipapahulay. Malipay ta nga sidin uy Sabado na pud or murag usahay moabot pud daw gid atong sabatitis nga sakit. Kabaw mo unsay nang sabatitis bag-o na nga sakit no. Sabatitis sa mga Adventista. Ngano man usahay mutukar ang kasakit sa mga lutahan og Sabado na. Dugay na kayo makabangon og Sabado na pero adto sa trabaho perting sa yuha. Ngano ka na? Bantayan nato nang sakit mga kaigsunan kay wala makatambal ana mga kaigsunan kita ra gyud. So Shabbat Shalom. So mauna ang Grigo nga pinulungan sa Happy Sabat. So ningtak na sa kabuntagon mga kaigsunan. Ako sa mong dadon sa kini nga mga isyu. Hala, kaganiha murag nagkulismaot ang dagway pero pagkakita nila, viral issue. Hala, unsa man kana. So, nasayod ta mga kaigsunan nga sa atong palibot diri sa Pilipinas, giukyab tungod anak nga issue. So, unsa ba din ang issue? Butuanon ra ba nang nagkuan-kuan diha? Butuanon daw siya. Nadala ba ka ta anak no? So, hopefully di na maoy atong promotion karon. Ako lang nang gipakita sa inyo ha. Ningtak na sa kabuntagon aron sa diin atong mapamalandong. Kay usahay baya makalimuta nga si diin bisan Sabado na usahay naapata sa atong mga issue sa politika. Kagabi bitaw akong message niya. Unsa day meaning anang nganong gitawag man siya FPRRD? Unsa nganong gitawag na siya FPRRD? Kabalo mo ana no? Kabalo kayo. So, unsa pa ikaduha? Kana kana karon nga masimana, grabe nang viral. Hala. Ngano man? Naay bag-ong gikasal unya naunsa man nga ang katong lalaki murag wa sa panimuot sa ang kasal. Unya nahitabo natinga ang mga nanambong. Pagtinga sa mga nanambong ay murag naagay something wrong. Unsa gihimo? Ala, kabalo na mo ana, di na ako magkuhan na. No? Kay daghan kayo mga isyu ng anak karon nga na viral. Pero nagtak na sa kabuntagon makaisunan, ako lang gi-open yung mahuna-huna nga dili na maoy atong promotion, ha? So, atong promotion nagtak na sa kabuntagon, atong isintro diri sa third Sabbath of the month. Ang atong promotion unta Thanksgiving, birthday and thanks. Pagpasalamat o pag-celebrate sa mga
atong adlaw nga tawhan. Mao ba gyud na? Ingon siya diha malipayong adlaw nga tawhan kanimo. Unya na pag-ingon. Sana diha laging may dahilan ng pagpasalamat. So ningtak na sa kabuntagon makaisuna no, di ta sa atong mga viral issue karon mao ni karon atong issue. Kay sa matag Sabado o sa matag bulan aduna gyud ni ato ang promotion nga kinahanglan atong himuong viral. Kay usahay makalimot na ra ba ta wa kani agi og superintendent o third Sabat unsa gani irong promotion? Makalimot na ay. Unang Sabado o sa gani evangelism. Kaduha, investment katulo, kani. Ay kaapat, Sabbath School Improvement. O na ikalima, unsa man? Ikaw na ang magpili sa upat nga imong i-promote. So, okay na? Klaro na no? Mao na itong i-viral ron. Kay maog yun sa usa ka bulan, nagbalik-balik yun na atong promotion. Nga nung gikinahanglan pa mo yun ang promotion. Kaya nga nung sahay lagi, makalimuta. Sa atong Thanksgiving promotion, sa atong iglesia is magasintro kini sa tulo. Birthday, wedding anniversary o baptism. Subot pasabot sa imong adlaw na tawhan, sa anibersaryo sa kasal o sa imong baptismo. Actually, sa akong baptism makaisyon nakalimot ako unsay pizza. Pero wa ko kalimot kung unsa tong bulana. Wa po ko nakalimot kung kinsa pod ang nabautismo sa ako O nakalimot din ko sa date makaisunan. Kaya nga naman, gamay pang magawa ito, mag 12 o 11. So pero wa yun ako kalimtan, kinsa nga pastor. Kinsa? Si Pastor Rogelio Villacampa. Wa na siya, doga na siya nag-retire. Pero nakalimot na ko unsa tong tuiga. Pero ang bulan, wa na ako malimtan sa December. Ang date na lang, wa ko kabalo kung unsa po itong tuiga. So, ang importante, makaisunan, mauni tulo ka sentro nga sa diin mahataga nato og pagpasalamat naning takna. Sunod. Naghisgot man ta og pagpasalamat or thanksgiving, paghatag pasalamat. Unsa man na, what is thanksgiving? O Bisaya o nato na paghatag pasalamat. Mo. Pero palaw man nato gamay matud pa sa Webster Dictionary akong gikuha ang thanksgiving daw the act of saying or showing that you are grateful especially to God. So ang paghatag pasalamat daw mao na ang buhat o pagsulti o pagpakita ngadto o pagpasalamat ngadto ilabi na sa atong magbubuhat. So mao na makaison atong anniversary, wedding anniversary or either sa baptism or either sa atong birthday, mao kini usa ka higayon nga dili ta makalimot sa pagpasalamat ngadto sa atong magbubuhat. Sunod ang pa siya, ang thanksgiving daw are developing an attitude of gratitude. Mutuo mo ana? Atong palawman, kay basin tama ra ta sa istorya. Mo yung rata pasalamat. Pero ingon siya diri developing an attitude kinahanglan jud ay ato nang himuong kinaiya. Ang pagka mapasalamaton, gratitude. So ikinaiya nato makaisunan. Ang lawom-lawom nga word sa thanks is gratitude. Isip usa ka makristohanon. Then ipa siya diri, ang thanksgiving daw, a public acknowledgement of celebration of divine goodness. Mao kini ang pag-celebrar sa pagkamaayo pagkahalangdon gayud sa Ginoo. The last, ingon siya diri, the act of giving thanks. Mao kini ang buhat sa paghatag o pasalamat. That is a thanksgiving. So, now, atong kitex, makita din sa 1 Thessalonica 4:18. Gibisay yun ako, parang maklaro. Ingon siya diha, si Apostol Pablo,
pag mapasalamaton kamo sa unsa tanang higayon. Kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Kanos ata magpasalamat? Angay ra ba sa birthday? Angay ra ba sa anniversary? Or either special occasion? Ang balaang kasulatan nagpahinumdum sa matag sa kanato sa tanang higayon. So mo na makaisuna atong promotion sa Sabbath School, makaisuna naagyon na ang pag-promote kay usahay as a human. Kana ganing grabe nimong kabisi sa imong trabaho, say makalimot na gyud ta. So ang balaang kasulatan nagkanayon nga sa tanang higayon kita maghimo sa pagpasalamat. Sa Spirit of Prophecy akong gikuha makaisunan, diya sa Christ Object Lesson Volume 3, page 228, ingon siya diri. Thus praise and thanksgiving from grateful heart will ascend to God as sweet oblation. Mo ingon katag sweet oblation kanang pinasahi nga halad. Special nga halad. So ang paghatag daw pasalamat is mao kini ang pagpasalamat nga unsa ang atong pagkatao ma-ascend, maadto sa kalangitan ug mahimo na siyang ibutang talang humot nga insenso ngadto sa Ginoo. Mao na gipahinumdum ni Mrs. White. Then gikuhaan po nako sa Nuggets of Wisdom kanang mga sayings. Namatay libro yan dito nako na nakuha. Pero ang nasulat ini is unknown, wala siya nagpaila. Ingon siya diri, happy moment, praise God. Basin bayaw sa atong kalipay makalimutag dahig sa Ginoo. Difficult moment, thank God. Sa kalisod, kinahanglan, pangitao nato ang Ginoo. Quiet moment, worship God. Kinsa mo itong naghilom-hilom diha, nag-worship na sila. Quiet moment, worship God. Painful moment, trust God. Then, ang pinaka-the best is, at every moment, thanks God. Kanos ata magpasalamat? Every moment. Magisigot nga tag-moment mga kaigsunan. Murag ka ng kuwan sa orasan ba? Yugto mo itong matagpitik sa orasan mo nagkanta ba sa kuwan messenger? Matagpitik sa orasan, adunay dakong kahulugan. Matagpitik, that is a moment. O sa kapag pamilok nimo, that is a moment. Pinaka-jutay na siya nga sukod sa usa ka panahon. Kung mahisgot tag 1,000 years, that is millennium. 100 years, unsa naman? Century. O 1 year, 12 months. O 1 month, 30 or 31 days, o napagi 28 days. Pagamay ta. O week, adunay 7 ka adlaw. O mahisgot na po tag oras, adunay 24. Unya, sa matag minuto, pila ka segundo. Sa sinta. Unsa pa'y pinakagamay sa segundo? That is moment. Maunay pinakagamay. Bisag sa matag pitik sa orasan o matag pilok sa imong mga mata, kinahanglan jud ay nga kita maghimo sa pagpasalamat ngadto sa atong magbubuhat. Then, there are several ways in which we can give thanks to God for all the blessings in our lives. So nasayod ta makaisunan sa tanan nga mga panalangin gihatag sa Ginoo kanato, adunay daghang mapamaagi nga unsaon nato nga kita makahimo sa paghatag pasalamat sa Ginoo. Una, special holidays kana atong gina-celebrate. Birthday, wedding anniversary, or baptism. During this time, mauna usa ka pamaagi makahatag ta og pasalamat ngadto sa atong magbubuhat. Ikaduha, prayer. Ang pag-ampo makaison kung ikaw mainampuon, nagpasabot nga ikaw nagpasalamat ngadto sa imong magbubuhat. Kung wala na gani kay pag-ampo makaisonan, nakalimot na ka sa imong magbubuhat. Then, praise and Sabbath worship. Mao bitaw na sa matag simana, gitagaan jud ta sa Ginoo nga remember the Sabbath day. Kay parang ninihigayon na makahimo ta sa pagpasalamat o pag-alagad sa Ginoo. So,
muna kung naato sa atong simbahan, atong himuon nga kita nakahimo sa pagpasalamat pinaagi sa pagpraise. Dayon, sunod is gratitude in action. Then service to others. Kanang muhatag ta og serbisyo nga to sa amon. Ato kanang ginahimo, naghatag tag serbisyo nga to sa karon kay naga-celebrate sa Global Youth Day. That is one usa ka dako nga pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Gratitude in action kinahanglan gratitude maghisgot ba ato man tagisgutan gani gratitude gani kinahanglan ato ni siyang kinaiyahon og ato nga isulod yun kay sa atong hunahuna nga ang pagpasalamat. Atong kinaiyahon dili lang kay sa pulong. That is gratitude. Living a life of obedience. Pagka matinumanon nga na sa Ginoo. Then challenges and trials, makahimo dito sa pagpasalamat, pinaagi po sa mga challenges, mga hagit sa kinabuhi ug mga pagsulay. Kaya nga naman, pinaagi sa mga trials, diha na nga sa diin, nagpaduol ka sa Ginoo. So, di nato kalimtan, nga di nato hinumduman ang kinabuhi ni Job. Ingon siya, oy, katong kuha na siya siyang asawa. Instead, ang iyang asawa, mo encourage sa iya ha. Naingon naman noon nga, oy, nasiyo kag dako sala sa Ginoo. Nabiyaan na mo Ginoo. So, ingon sa ingon Job, angay lang bata mapasalamat sa maayo. Kundili sa mga trials, di ta ka mapasalamat. Bantayan nato makaisunan. Kay pinaagi di ay sa mga challenges o hagit sa atong kinabuhi ug mapagsulay, makahimo gihapon ta sa pagpasalamat. Then, pinakatapusan ni stewardship. Pinaagi sa pag-uli sa atong ikapulo o sa paghatag sa atong halad o sa kini ka pamaagi nga nakahatag ka sa pagpasalamat ngadto sa imong magbubuhat. Mong atong iglesia mga kaisunan is sige gyud di gyud nato ni kalimtan. Kay pinaagi din sa stewardship nakahatag ta o nakahimo ta sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Kay nasayod ta mga kaisunan, we are all nothing, walay ato ning kalibutan kundi tanan iya sa Ginoo kita mga tinugyanan lang. Then, here are some reasons why we may forget to say thank you to God and some ways to overcome these barriers. So, naay mga rason makaison nga nung usay makalimuta sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ug adunay mga babag. Unsa may mga rason? Una, lack of awareness. Usahay murag taog kabantay mo anang mga insekto nga kung sige gina-esprehan nimog simbos matinga ka madugay mo ingon na ng mga farmers na unsa naman ning akong humayan sige ginako gi-esprehan ning gipanghilamos naman di naman mamatay. So bantayan nato makaison kay usay unahan ta naga-promote man tuod ta pero usay wa nato na bantayan. Ingon siya dire, we may forget to say thank you God simply because we are not aware of all the blessings He has bestowed upon us. Usay murag na imyon muguta ay matarong mga kaugdautan ang blessing sa Ginoo kanunay. Then to overcome this, we can cultivate a spirit of mindfulness and intentionally reflect on the goodness in our lives. Bantayan nato mga kaisunan, parang ma-overcome nato ni kinahanglan atong amumahon ang unsa. Nga unta ang bala ang espiritu mo oy magapuyo sa matagosan nato. Ikaduha, gamay ra time atong ko ano. Ikaduha, business schedules mao gyud ni usa na ko naigo na nimo kaisunan atong promotion dili ni kay para sa inyo. Para sa disa ako. Tungod kay sa ka-busy nato ilabin sa atong pagpanarbaho, usahay, makalimot na tapasalamat. Usahay, niya ta maka-worship. Kaya nagdali-dali na, kaya ato na sa trabaho. Bantayan nato na makaisunan. Di na nako basahon makaisunan. Dayon, taking blessing of granted. Kaya nasayot ta nga si din ang panalangin sa Ginoo perminti. We may forget to say thank you God because we take our blessings for granted. Kaya nasayot ta nga, ay bubuan gud ta sa panalangin sa Ginoo. Then, to counter this, we are intentionally focused on the positive aspect of our lives and practice gratitude regularly. Then, ika-4, lack of connection with God.
Di na ka makahimo pagsapalamat sa Ginoo kay ngano man napuntol na ang imong connection ngadto sa imong magbubuhat. Maunang dakong mga rason makaison. Upat lang na akong gibutang alang sa pagpahinomdom sa matagusan nato. Ato ning sumadahon. Ingon sa diri, gratitude is a tribute to heaven. It is heaven itself. We should make it a point to show gratitude for the favors and blessings we receive, not only by words, but by acts and deed. Maunang gratitude, makaison. Ato kining kinabuhian. Dayon, ingon pa sa diri, one of the clearest examples of the importance of giving thanks can be found in the story of the 10 lepers. Ato hinduman makaisunan nga si diin ang istorya sa napulo ka sanlahon. Unsa ang nibalik sa iya sa napulo nga giayon ni Jesus, usa ra gyud ang nibalik alang sa pagpasalamat. Mao ni atong ma-promotion makaisunan perminti ga remind sa matagusan nato sa atong kakulangon. Kay bisan og gabalik-balik na basin o nyag sige lang tagpamati og wa gyud nato gikinabuhian. Katapusan. Thanksgiving is an essential part of our relationship with God. As we have explored, there are many blessings in our lives for which we can express gratitude. From the gift of health to beauty of nature and the support of our loved ones, we are surrounded by God's goodness and love. Atong hinumdum na kayo sa last katapusan. Adunay usa ka istorya makaisunan sa diin, adunay usa ka inahan, adunay siya tulo ka anak. Kini yang tulo ka anak is ning aduna ni sila mga trabaho. Ang usa kinamagwangan, usa ka doktor, ang usa ikaduha, usa ka businessman, ang ikatulo. Ang ikatulo is nakalimutan ko makaisunan. Businessman, doktor o ng magdali na sa makaisunan. Basta tulo na sila makaisunan, tulo ka niya ka anak. Then una ang kinamagwangan. Ang kinamagwangan makaisunan mao ang businessman. Ang businessman, nagplano sila muhatag og birthday gift ngadto sa ilang mama. Ilang i-surprise. Dayon, sa paghatag sa maong kanamagwangan siya, kini akong ihatag, house and lot. Ngadto sa akong mama, kaya parang naa siya tinuod nga mapuy-an. Tiguang na akong inahan. So, ingon po dayon na ikaduha. I forgot makaison kung sa to yung business, nakalimot na ko. Engineer, dahil makaisunan. Engineer, ingon siya, ako, kay engineer man ko, akong ihatag sa akong mama, na may house and lot, sumuhatag ko sa sakyanan. Lipay kayo sila makaisunan. Ang kamanghuran, doktor man, naglibog ang magwang. Okay na manghuran. Siya, unsay akong ihatag mama, nanay house and lot, nanay sakyanan. So, yun na lang. Kaya side siya, ang mama, kusog kayo na kuhan og mga may birth. Dahil nangita siya usa ka parot, kini usa ka parot makaisunan, nakita niya, nabuan niya, nga memorize og daghan kayong mga teksto sa Biblia. Sa kini ako ihatag, mamalipay si mama ani kay memorize gud ning mga teksto sa Biblia. Sumota pila ra istorya during sa birthday sa ilang mama, mao na ilang gi-surprise. Dayon pila ra istorya makaisunan, pagkahuman, ilang gi-evaluate na dayon sa tulo ka magsuon. Ingon din ang isa, sige atong pangutanon si mama. Sa mga pila ka adlaw human sa iyang birthday, kung kinsa gyud nga gift ang iyang gihimutan. Sige, mao to ingon ang kinamagwangan ng businessman ingon siya nga. Tawag sa iyang mama, unsa man, kumusta naman ang akong gihatag sa imuha? Ingon din mama, dung kanindot gid kay sa imuhang gihatag house and lot, pero tiguwang naman ko dung dako man kay kapoy kay hinluan. Ako ra isa. Tiguang nako. Oy, nasubo ang kinamagwangan. Wa day nalipay si mama sa akong gihatag house and lot. Then ikaduhan, sukna na po ni ikaduha nga anak. Ma, kumusta man ang katong sakyanan na akong gihatag sa imo, nakasuroy-suroy na ba ka, nakalaag na ba ka bisan asa? Kaya na nakasakyanan. Ingon po dayon iyang mama, dung, salamat kay sa imong gihatag nga sakyanan. Pero dung, tiguang naman ko kapoy naman kayo, lakaw-lakaw dung, ara mo ko permiti sa balay. So nasubo na po din ikaduha nga anak magisan. Kinsa gid kaya nalipay? Gikalipayan ni mama sa ako maghihatag siyang gift. Ikatulo siya ang manghod kini, ingon siya nga hambog din siya. Ako gyud ning gifts mo gi ko ni mama gi ganahan kay mo memorize gud akong parot nga gihatag sa iyang mga teksto. So mao to iya na pong gisuk na iyang mama. Kumusta naman? Ang akong gihatag sa imo ha. Nalipay ba ka ato? Uy, ingon dayon ang mama.
Dum. Salamat gid kay sa imong gihatag nga manok-manok kay tamis kayog sabaw. Atong putlang istorya makaisuna no. Sa kadaghang panalangin gihatag sa Ginoo sa matag usa nato, usahay dili nato ma-realize ang gihatag sa Ginoo sa matag usa nato. Di nato mapahatagan og pasalamat. Nganuman kay unsahay makalimutan. So hopefully nagtak na sa kabuntagon. Unya na lang kumutawag sa mga nag-celebrate sa birthday. Isunod na nato ang sunod.